Wala si Alden Richard nang tanggapin ni Catherine Bernardo ang Snow Leopard Rising Award sa Asia's World Film Festival 2024 sa Los Angeles, California. Sa halip, ang mom ni Catherine na si Men Bernardo ang kanyang kasama. Nagulat sila na wala ang aktor at leading man ng aktres sa billion hit movie na Hello Love Again. Hanap ng hanap ang fans, baka raw kasama talaga siya ni Catherine sa awarding, hindi lang nagpapakita. Pero tama lang na wala si Alden. Kung sumama ang aktor, inakusahan na naman siyang si Mr. Promo King na inagawan si Catherine sa special day niya. Mas okay raw na nananahimik ang aktor, pero ang ilang Catherine fans ay nagreklamo na hindi nito sinuportahan si Catherine. Gayunman, mas madali silang paluwagan, mas mahirap ipaintindi sa mga sarado ang isip na dinidiscredit ang partisipasyon ni Alden sa Hello Love Again dahil si Catherine lang daw ang rason kung bakit bilyonis na ang box office gross nito worldwide. Anyway, nalaman din naman kung saan nagpunta si Alden habang nasa awarding si Catherine. Spotted siya sa boutique shop ng Bottega, isang brand ng luxury bag. Sa isang photo ng aktor, may makikitang black bag sa kanyang uluhan. After one day, nakita si Catherine na may bitbit na black Bottega bag at umandar ang pagkadilulo ng fans. Inisip nila na binili ni Alden ang bag para irigalo kay Catherine dahil sa tinanggap na Snow Leopard Rising Award. Alangan naman daw na nagkataon lang na a day after makita si Alden sa Bottega shop, may bit-bit ng ganoong brand si Catherine. Kahit may mga nagpayo sa Catherine fans na huwag magpakadilulo para hindi sila masaktan, ayaw pa rin nilang papigil sa kanilang assumption na regalo ni Alden ang bag na bit-bit ni Catherine. Anyway, sa isang video post, nagpasalamat sina Catherine at Alden na na-hit ng Hello Love Again ang billion mark. Sabi ni Catherine, "We are extremely grateful. Thank you for making this possible. Thank you sa lahat ng mga kababayan natin na sumuporta. Part kayo ng success nito. Parte kayo nito. Congratulations to all." Ayon naman kay Alden, "We love you a billion times, guys. Di namin ini-expect na aabot po ng ganito ang gross income ng Hello Love Again globally. No words can say how grateful we are. Maraming salamat." Ano sinasabi mo si Alden Richards? Oo. Nahalatang-halata na talaga. Na nagpo-post na talaga. Naku, hindi ko mahanap yung picture, mamaya na nga lang yun. Oo, but anyways, ayun. Nagpo-post siya nung mga ganap din nila at saka yung alam mo ngayon naglalabas yung mga hindi natin nakita no dun sa shooting ng yung Canada. Mga BTS, mga behind the scenes. Oo. Yung pala yung no? BTS, no? Ibig sabihin BTS. Oh my God. Ang alam ko na kasi BTS ay better than ice cream. Ang layo. Asan yung S? Ice. Behind the scene. Behind the BTS. Bongga! Nakikita mo kung paano talaga sila, no? Ganun pala sila kasaya talaga pag nag-shoot din, ano? Oo. Kaya nga sinasabi nila ng press con, parang ano talaga, yung nabuong family din sa grupo. Kasi syempre, hirap naman may kaaway ka sa set, di ba? Hindi mo bet. Kasi naman, disiplinado naman kasi yung mga artista at saka yung mga staff dito. At saka maganda kasi dun sa isang community, dun sa isang working place na okay kayong lahat, maayos, nagkakaintindihan, magkakaibigan, nagrerespetuhan, nagpapakiramdaman, at may kooperasyon sa isa't isa, bigayan. Yun ang mga elemento at may pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nagiging maganda, at least napapagaan kahit paano at hindi tumatalak yung director. Kasi once tumalak na yung director, ibig sabihin may something na. Hindi, tsaka si Alden, wala pa akong nababalitaan na nakasamang artista na hindi siya nagustuhan. Laging good words talaga pagdating sa kanya. Same din naman with Catherine. Ikaw ba naman? Gagawa ka ba ng problema kay Alden Richards? Hindi, ibig sabihin, pag nagkaroon ng ganon, ikaw na may problema. Yun na nga parang hindi
maayos na bata itong si Alden Richards. Maayos na artista. So kung meron mang gagawa ng hindi maganda, ay may gagawa na magpa-fabricate ng issue na siya unprofessional, mga ganito, walang maniniwala dahil mabait ito. Katulad ni Catherine, bakit ba gustong-gusto si Catherine na kasama ng mga artista, ng mga director, at gusto siyang i-direct at gusto siyang makasama ng mga staff? Kasi nga professional, magaan kasama, mabait. At magaling din. Magaling na artista. Magaling na artista. At hindi nahihirapan ng mga direktor. Hindi, si ano kasi, si Alden, in person talaga, kahit na off-cam, ganun na siya kabait. Ako, base sa pagkakilala ko on-cam, kahit na may mga nakatutok na camera, yun na siya. Off-cam, ganun pa din ganun pa rin yung trato niya. There was a time na may mga reporter na nagalit because gusto na intervene si Alden pero pinagtulakan sila ng bodyguards. Tingin nyo ba si Alden ang may gusto noon? Hindi. Oo. Kung siya aawatin niya yun Kaya lang hindi naman niya makokontrol lahat yun. At minsan pa nga, di ba, kinabubisitan pa nga natin yung mga handler. Yes. Kasi yung mga artista, gusto nilang sumagot at gusto nilang makasama pa yung mga reporters, yung mga vloggers para ma-interview sila. Pinipigil na. Sabi, hindi, meron pa silang shooting. Tapos may kita mo, nandoon lang pala dun sa restaurant o dun sa may holding area, nakikipagchikahan. Yun ang hindi ko maintindihan. Kasi, ang mga handler, hindi ko alam kung nakakalimutan ng mga handler na kung hindi dahil sa mga press. Oo. Of course, dahil din naman sa network, di ba? Correct. Kung hindi dahil sa mga press, hindi dahil sa mga fans, hindi dahil sa mga vloggers, hindi sisikat itong mga artista nito. Di ba? Kasi, bakit ba nila binabasa yung mga ano natin? Especially noon. At kahit especially noon. Ngayon, pero yun nga lang, nagbabago kasi ako kasi bobo lang kasi ang tingin ng ibang handler sa mga artista nila. Yung mga artista, pakawalan mo yan sa interview. Like si Alden, ang nag-handle sa kanya ay si Laysam. Si Laysam wala siyang pakialam. Hindi siya nangaharang-harang ng huwag mo nang tanongin yan. Bahala lang, nandun lang. Ako nga lagi nga ang binabati nun Hi Tito Don, ganun lang. Tapos ako, tanong lang, tsaka syempre ang artista matalino yan. Alam yan kung paano sumagot. Kaya nga minsan sila na yung gumagano sa handler nila na okay lang. Si Heart Evangelista, talagang, ayan, di ba? Si Heart humaharap yan talaga sa press. I mean, tapos, there was a time nung nagkaroon ng launch ng isang metatayo niya or something na collagen. Yes na. Kahit nagmamadali siya, nandun pa rin siya. Tapos nung pinapano siya, sabi niya, wait lang, sagutin ko lang gano'n. Gumaganon siya as in. At saka huwag niyong gawing bobo yung mga artista. Yes, yung kinakainis ko sa ibang handler, ginagawang bobo yung mga talent nila, mga artista. Marunong naman sumagot yung mga yan. Oo. Noon kasi, wala pa kasi masyadong ang social media na natatakot sila na kung ano man ang sabihin, baka mag-reflect doon sa personality. Ngayon, kahit anong sabihin mo, kay maganda o pangit, may bash pa rin. May sinasabi. So, hayaan nyo lang sila. Sa panahon kasi ngayon, na ang uso ay talaga ay baragulan. Kasi the more na baragulan, the more na ngat-ngatan, the more na sumisikat, the more na pinag-uusapan. Hindi, tsaka halimbawa sa press kung ganito, sasabihan kami na huwag nyo na pong itanong kay ganito yung ganyan kasi para pag ganyan-ganyan. Tapos ako naman, pag nakita ko na yung artista, syempre kami nung artista, chika naman kami. So, pwede ka namang magpahapyaw ng konti. Sasagutin niya talaga. Sasagutin niya yung mga pinagbabawal itanong, sinasagot po ng mga artista. Yung ibang artista, meron talagang mga ibang artista na very sensitive sa kanilang issue. Kaya, sinasabi na lang like si Kim Chiu, na huwag na po natin pag-usapan kasi nasagot na po natin yan, yung mga ganon. Meron din naman ganon. Kaya lang, itong mga to, kahit gusto nilang magsalita, syempre, pinagsasabihan sila ng handler, ng kailang management company, huwag mo na sagutin to, ganon-ganon. Dahil, syempre, maniniwala sila dahil itong mga handler, ito yung management company, yung nagpapatakbo ng career na feeling nila, kung ano man ang sabihin ng management o ng handler nila, makakatulong sa kanila. Minsan, hindi po. Kasi the more na hindi nyo sinasagot ang issue, the more na nag-iisip ng kung ano-ano yung mga tao na siyang nakakasira din ng image ninyo. Kaya sinasabi na nga nila, once and for all, magsalita ka. Ngayon, kung ano man ang para tapos, ngayon, kung ano man ang sasabihin nila, maganda man o hindi, at least nasabi mo na. Pag sumagot man yung kabila dun sa pinatutungkulan mo, problema na nila yun. Basta ikaw nasabi mo na, tahimik na,
Tsaka kami naman, alam naman namin yung responsibility namin. Alam naman namin yung bawal at hindi. Yung pwede at hindi pwede. Like, halimbawa, press ko ng cut din. Bakit naman ako magtatanong tungkol kay Daniel Padilla? Syempre, normal na yun. Pag-usapan natin yung tandem nila, yung ganun lang naman. Pero, meron mga writer, meron kasing iba rin na lumulusot na mga ano rin. Oo, tapos minsan di na yun na-imbita dahil mga kapastawan. Compare pa, diba? Pero nakita nyo naman, halimbawa, si Alden, hindi na siya tinatanong tungkol kay May Mendoza, pero hindi kinakalimutan ni Alden na nag-start yung popularity nung sila ni May. Yung mga ganun naman. So, well, ngayon ako natutuwa lang for Alden na very open na siya. Tsaka wala namang dapat ikatako. Alam mo doon, sinasabi mong gano'n na huwag gawing bobo. Ako din sinasabi huwag gawin ng mga bobo ang mga artista. Meron din namang mga artista talagang bobo. Mahinang comprehension. Okay. Diba so, parang napakasimple ng tanong. Simple ang tanong, tapos hindi pa maintindihan, tapos kung ano pa mga pinagsasabi. Ano ba tinira nitong artistang to? Sino ba yung mga yan? Tapos minsan merong mga pa-ganon-ganon, paikot-ikot na hindi sasagutin. Di, nagpaikot-ikot ka, wala rin ang pinuntahan, di sinabi mo, no comment na lang po. Mga ganon. Pero merong mga artista na nagpapaikot-ikot ng ganyan, bobovisit ka pero matutuwa ka. Matutuwa ka kasi alam mong nilalaro. Alam mo kung sino? Mark Anthony. Diyos ko na, nakakatawa si Mark Anthony pag tinanong mo. Talagang paikot-ikot tapos biglang sa tawa lang siya kasi. Tsaka yung talagang yung parang, halimbawa, in-interview namin siya, mga 3 kami or 5. Nagtitingin na lang, ba't ganyan sinasagot? Kasi yung tanong. Sabi, tanong? Pero alam niyang, ginugood time lang kayo si Mark. Siya. Kahit naman nung bata pa si Mark, diba, gano'n na rin siya, nang good time siya palagi. Anyways, meron naman artista na 1 question, 1 hour.